Yung sa Quadcom ho, pinatawag sila mga boss chief amo, sir. Na kesyo daw, oh ganito, punta kayo para masolba, para may resolba yung pinaka-problema sa fake news po. Kasi mga bossing, ang kawawa po sa mga fake news na ganyan, yung mga kababayan po natin. No? Yung mga kababayan po natin na naniniwala sa kanila, biruin mo, sasabihin mo, nagre-resign na yung mga kapulisan, unti-unti nang nagre-resign yung mga alagad ng batas natin, tapos wala naman palang katotohanan. O ngayon, kung maalala nyo, puro naalala. Ang dami nang maalala. Kung naalala nyo ho, mga kababayan, di ba pumunta sila doon sa harap ng Supreme Court at sinabi, naku po, eto, ang Congress o tong Quadcom na to, nilalapastangan ang aming karapatan pantao, nilalapastangan ang aming karapatan na magsiwalat ng mga kung ano-ano. Dismiss po. Maalaala mo kaya? Palitan na lang kaya natin, no? Maalaala mo kaya, Mark Estacador. Sabi dito, mga bossing, the Supreme Court has dismissed the petition of the DDS bloggers who contested summons from the House of Representatives compelling them to attend hearing of alleged fake news. Aray. Pero mo, patawag sa kanila doon sa Congress. Punta sila sa Supreme Court. Nagkaratola. Kami. Rally kami. Doon po nag-iingay. Pero pagdating na po doon sa loob ng Congress, palitan na ho ng question and answer. No? Mga parang basang sisiw na. Hindi na makapagsalita. Yung isa umiyak pa. 4 na beses nag-sorry. Yung isa naman, umamin. Opo, tanga po ako. Opo, Mr. Chair, opo, tanga po ako. Isunod mo na. Yung si Lopez. Ay, putragis na si Lopez. Akala mo matapang no? Amunin ako, nasutukan niya. Pagka umuwi ako, papatulan ko yan Akala mo matapang Ano? Baka isang elbow lang ang katapat niyan Hindi ho ako malabaste pero ang usapan, pag umuwi ako, kapag ka nagbakasyon ako, bandang July, yan. Di ba? Baka isang, pum! Ganun na yung Hindi ho tayo malabaste. Mga bossing na, kapag binugbog ko si Torre, iiyak yan. No, pag binugbog ko, kayang-kayang bugbugin si Torre. Hindi no, ikasa nila. Pag uwi ko, mahal lang pamasahe para sa isang suntukan lang. Eto, si Lopez, putrages na yan. Sabi, Mr. Chair, nagwa-water cannon din tayo. Nagalit si Paduano. Diba? Nagalit si Paduano, mga bossing. Anong nagwa-water cannon? Hindi ko kasi pwedeng palagpasin yun, mga boss. No? Yung fake news na yun na nagwa-water cannon tayo. Diba? Hindi po pwedeng palagpasin. Dahil po, pag pinalagpas yun, kokopyahin ng China. Tingnan nyo nga mismong mga Pilipino na ninyo ang nagsasabi na kayo ang nag-uumpisa ng water cannon o kayo ang nagwa-water cannon sa China. Yun po kasi yung naratibo ng China na magmukha silang kawawa at na magmukha sila yung inaapi. Di po ba? So ngayon, anong nagwa-water cannon? Nataranta ang gago. Siya na ang gwapo. Gwapo kasi yan si Lopez, mga kababayan. Gwapo. Nataranta ang gwapo. No? Mr. Chair. Mr. Chair, ang water cannon po is a facility. Naging pasilidad na ho, mga kababayan. Tarantahin pala ito yan. Yan po ang katotohanan. Nung pumunta na po sila doon, mga bossing, wala na. Mga mukhang sintu-sintu na po. Mga mukhang na santo, ang gusto ko sabihin. Tatahimik na po, mga nakayukayok na lang pong ganun nakayuko na lang di ba Rosewin Isidro? Wala na yung mga tapang pero nung paglabas po sa Congress, pagbalik po doon sa kanilang mga platform, matatapang na ulit. Pero isa lang po, dito mga kababayan, pahiya sila. No violation of bloggers' rights to free speech in congressional hearing. Aray. Pahiya. Ay nako, alam nyo, sasabihin niya sa mga vlog nila.
kakampi nila yung Supreme Court eh. Kakampi nila yung ganito, ganyan eh. Sino ba ang nakaupo ngayon? Si Bongbong Marcos. Natural, kakampihan yung ganyan. Di ba? Sabi ni Chris Angel, Sir Mark, nandito na, favorite mo. Sino? No? Sino favorite natin dyan? Ay, nako. Tingnan nyo ho yung mga DDS vlogger. Ang hirap po ng laban yan. Oo. Yung mga laban po ng DDS vlogger, biruin mo, magtatahi ka ng istorya, magkukumpuni ka ng mga kwento. Di ba? Hindi kagaya natin, easy ho yung mga pagbablog natin, no? Sasabihin natin sa researcher, ready na ba yung vlog natin? Opo, ito po yung mga nakuha namin na mga topic for today na re-reactionan nyo sa social media. Nakuha po namin sa mga mainstream media. Nakalatag na. Ibinabalita na po ng mga lehitimong tagapagbalita ng mga mainstream media. Re-reactionan lang po natin. Di po ba? Easy. Wala kang dapat pagtakpan. Kasi nakita naman po natin na ang Pangulo talagang gustong sugpuin po ang korupsyon. Di ba? Hindi kagaya sa kanila. Naku, puro yung balita, yung Duterte, ganito, unti-unti nang nabubuko. Paano naman nila sa mga manonood nila yon? Paano naman nila ibablog sa mga manonood nila yon? Di lalong nabaon yung mga Duterte. Di ba? Tsaka yung paggawa po ng mga fake news, paggawa po ng mga istoryang hindi totoo, mahirap na laban po yan. Kasi pagdating na ipatawag ka doon sa mga kongreso, sa mga senado, hindi mo masuportahan yung sinasabi mo, yari ka. Iiyak ka. Mapapasabi ka na lang na, opo, tanga po ako. Opo, fake news ako. Ganun na lang ang masasabi mo. Tapos kunyari, bati-bati na, paglabas, saka na lang ulit babanat. Pangit na laro at pangit na laban yung pagpe-fake news ho, mga bossing. Siguro, malaki ang kita, lalo na ikaw ay babayaran ng mga politikong ipagtatanggol mo para bumango ang pangalan, pero baka makasuhan ka din doon sa mga sisiraan mo, doon sa mga taong wala namang ginagawa, kundi magserbisyo, tapos sisirain mo. Para sa bayan ba yan? Hindi. Para sa bulsa nyo yan. Di ba, nakita nyo naman, unang-unang tinatarget talaga nila si Pangulong Bongbong Marcos na wala pong hinto sa pagresolba sa korupsyon sa ating bayan. Pero dahil po sa pera, ano gagawin nila? Sisirain nila, gigibain nila. Di ba, Edong? Hirap pong maghanap ng sources ang mga DDS kasi kailangan pa nila ng translate from Chinese to English. Oo nga, invisible lang ang suot ko, kumbaga, ghost. Sabi ni Ronel Fernan. Fake kasi ang buhok ni Marcoleta. Hindi. Pagka yung mga comment ni yung salamin ko, fake kasi ang buhok ng isa sa kanila.